Hi mga mare! Mag-alas 4 pa lang ng hapon, inilamusan ko na nga yung baby namin dyan. Alas 4 or alas 5 nga, kailangan nailamusan ko na nga itong baby. Maligamgam na tubig nga yung gamit ko, tapos yung bulak nilalagyan ko pa nga ng sabon niyang lactacid dyan. Feeling ko kasi pag inilamusan ko ng towel yung mukha niya, nai-irritate yung balat niya. Lumalabas yung mga pula-pula sa mukha niya. Pag nga ganitong hapon, konting ilamos at kuskus lang nga yung ginagawa ko. Bago nga kami lumabas ng hapon, kailangan na ilamusan ko na para nga kahit gumabi kami sa labas, naka-t-shirt na siya. Pag nga dinadiaper ko siya, hindi kong pwedeng kalimutan itong diaper changing spray niya. Pangalawang bote na nga namin to. At syempre, hindi mawawala yung mga tisyong nilalagay ko sa likod niya. Paano ba naman? Talakapawis talaga tong batang to. Para naman hindi malamigan yung paa niya, kinakaskasan ko pa siya ng asyete, hindi man sinilya dyan. Pagkatapos ko nga siya nilamusan dyan, pinagsama-sama ko nga yung maduming damit niya. Tapos sinuklayan ko na nga siya para nga makalabas na kami. Sinakay ko nga lang siya dito sa Raptor niya mga mare para nga makalabas na kami dito sa harap. Hindi na nga kami tumatambay sa harapan ngayon mga mare, paano ba naman napakalaming langaw. Tapos nga paggabi na, pagkatapos namin kumain at nakapaglinis, ayan nga papasok na kami dito sa kwarto. Habang pinapalamig namin itong kwarto ay pinagtatami time ko muna siya. Nung mag-aalas 5 nga ng hapon nakaiglip pa siya dyan, kaya tingnan nyo naman gustong maglaro pa. Pero hinahayaan ko muna siyang mapagod para nga masarap yung tulog niya. Bago nga gumabi, nire-ready ko na nga yung mga gatas niya dito sa ulunan namin. Para pag nalingat siya ng gabi, madali ko na lang makuha yung mga dede niya dito sa uluhan namin. Nagre-ready ko pa nga din siya ng isang ternong t-shirt dyan para pag nag-leak yung diaper niya, meron na agad akong makukuha. Naka-ready na nga din yung higaan niya, tapos pinag-ready ko na nga din siya ng diaper na pamalit. At syempre, bago nga kami matulog, ayan, nakikipaglaro muna ako sa kanya. Sabi ko nga ako yung tignan niya, pero pag talaga nakakita ng cellphone na nakatutok sa kanya, yun na lang yung titignan niya. Pagkatapos nga namin maglaro dyan, binihisan ko na nga din siya. Pag talaga lumamig na yung kwarto namin, pinapasuot ko na nga itong pantulog niya. Pag nga walang cover sa paa yung mga pantulog niya, hindi ko na nga tinatanggal yung pajama niya sa loob. Para pag tinanggal ko mamaya, hindi ko na siya bibihisan. Ito na nga lang yung tatanggalin ko. Napakaganda nga ng mga damit na ito. Hindi mo iakalain na galing lang to sa mga ukay-ukay. Ano nga napagod nakakalaro, ayan nga, syempre kailangan natin siyang ipulta. Pinaubos ko nga yung tira namin kaninang hapon dyan mga mare. Siyempre, hindi lang pwede sa kanya yung konti, kaya yan, pinagsangkap ko pa siya ng bago. Tignan niya naman, parang gusto na niyang kunin sa akin yung daddy niya. Siyempre, pagkatapos siyang dumedi dyan, ipapaburp muna natin. Ganito na nga lang yung ginawa ko mga mare para na mamassage ko pa yung likod niya. At tignan niya naman talaga yung batay, napaka-cute. At siyempre, nung oras na mga mare, sinakay ko na nga siya dito sa duyan niya. Mag-aalas 7 nga dyan mga mare, nung sinakay ko na nga, paano ba naman nagmumuryot na, inaantok na siguro. Mga ilang yug-yug lang mga mare, at ayan na nga, natulog na, tapos pinaba ko na nga siya dito sa higaan niya. Pag talaga sinakay mo sa duyan to na inaantok, talagang ilang minuto lang makakatulog na agad. Pinatabi ko nga din yung salinis yan, tsaka yung bigs, pag minsan kasi may halak yung baby namin. At ito nga ang dede niyang tira, nalalagay ko nga sa kilikili ko para hindi lumamig. At para pag naghingi siya ng dede, mainit-init pa. Nalingat nga siya ng alas 8 dyan, pinalitan ko na nga din yung diaper niya at pinadede ko na nga din. At dahil full tank naman siya mga mare, mga alas 11 na siya yung gigising. Basta nga hindi gutom yung batang to, hindi nang iinitan pag gabi, 3 hours nga yung diretsong tulog niya. Siya mga mare.